Sa isang simpleng barangay kung saan magkakakilala halos ang lahat, lumaki si Minerva bilang isang dalagang puno ng pangarap at determinasyon. Hindi siya ipinanganak na mayaman, ngunit tinuruan siya ng kanyang mga magulang na ang sipag at tiyaga ang tunay na puhunan sa buhay. Bata pa lamang siya ay mahilig na siyang mangarap, hindi lang para sa sarili, kung hindi para rin sa pamilya niyang nais niyang iahon sa kahirapan balang araw. Sa kabila ng kanyang mga responsibilidad sa bahay, hindi kailanman nawala ang ngiti sa kanyang labi. Kilala si Minerva bilang mabait, maaasahan, at laging handang tumulong sa iba. Ngunit higit sa lahat, kilala siya bilang isang mabuting kaibigan. Kasama niya sa halos lahat ng alaala ang tatlo niyang matalik na mga kaibigan, sina Melissa, Ira, at Maricar. Sila ang kanyang sandigan sa tuwing siya'y napapagod at kakampi sa bawat laban ng buhay. Madalas silang magkakasama, nagkikwentuhan sa kanto, nagtatawanan sa simpleng bagay, at nangangarap patungkol sa kanilang kinabukasan. Balang araw yayaman din tayo, biro ni Ira isang hapon habang nakaupo sila sa tapat ng tindahan. At kapag nangyari yon, hindi tayo maghihiwa-hiwalay, dagdag ni Maricar. Siyempre naman, sagot ni Minerva na may ngiti. Suportahan tayo hanggang sa dulo ha. Nagkatawanan sila. Tila ba ang lahat ng pangarap ay kayang abutin basta't sila'y magkakasama. Ngunit sa likod ng mga halakak na iyon, may isang pangarap si Minerva na mas seryoso kaysa sa inaakala ng iba. Matagal na niyang iniisip ang pagnenegosyo. Isang bagay na maaari niyang simulan kahit maliit lamang ang puhunan. Dahil sa kanyang hilig sa skincare at kagandahan, doon niya naisip ang ideya ng isang online beauty product business. Ilang buwan niyang pinag-aralan ang produkto, mula sa ingredients, packaging, hanggang sa paraan ng pagbebenta online. Pinag-ipunan niya ito mula sa maliit na kinikita sa mga sideline. Hindi naging madali ang lahat, ngunit para kay Minerva, bawat pagod ay may katumbas na pag-asa. Isang gabi, habang hawak niya ang unang batch ng kanyang produkto, hindi niya maiwasang mapangiti. Simple lamang ang packaging, ngunit punong-puno ito ng kanyang pagsisikap at pangarap. Simula pa lamang ito, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, excited niyang ibinahagi sa kanyang mga kaibigan ng kanyang bagong simula. Girls, may papakita ako sa inyo, masigla niyang sabi, habang inilalapag ang kanyang mga produkto sa mesa. Napatingin ang tatlo, may halong kuryosidad sa kanilang mga mata. Wow, ano to? Tanong ni Melissa. Business ko, sagot ni Minerva. May halong kaba ngunit puno ng pag-asa. Beauty products? Ako mismo ang nagpe-prepare nito. Plano kong ibenta online. Saglit na natahimik ang grupo. Ngunit si Minerva, hindi iyon napansin. Ang nasa isip lamang niya ay ang posibilidad, ang ideya na ang mga taong pinakamalapit sa kanya ang magiging unang maniniwala sa kanya. Sa puso niya, buo ang kanyang paniniwala. Hindi siya mag-iisa sa kanyang pangarap. Hindi pa niya alam na ang gabing iyon ang magsisimula ng isang pagbabago, isang pagsubok na huhubog sa kanyang lakas, tiwala sa sarili, at kakayaang tumayo kahit mag-isa. Ngunit sa ngayon, si Minerva ay isang dalagang puno ng pag-asa. Naniniwala na sa likod ng bawat pangarap, may mga taong handang sumuporta at maniwala. At higit sa lahat, naniniwala siyang kaya niyang abutin ang liwanag na matagal na niyang minimithi. Hindi kaagad napansin ni Minerva ang pagbabago sa ihip ng hangin ng gabing iyon. Sa kanyang isip, sapat na ang maipakita niya ang kanyang produkto sa mga kaibigan. Ang mga taong inaasahan niyang unang magtitiwala sa kanya.
Ngunit habang tumatagal ang usapan, may kung anong kakaibang bigat na unti-unting bumabalot sa paligid. Maganda naman, sabi ni Melissa habang hawak ang isang bote. Ngunit hindi niya ito masyadong pinagtutuunan ng pansin. Pero mahal ata ito, Minerva, dagdag ni Ira, sabay iwas ng tingin. Sa panahon ngayon, ang hirap gumastos. Sumang-ayon si Maricar. Oo nga, saka marami na rin ganito sa online, di ba? Parang may malamig na tubig na ibinuo sa puso ni Minerva. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Hindi naman niya hiniling na bilhin kaagad, kung hindi kahit simpleng suporta lang sana. Kahit pag-share lang ng post ko, malaking tulong na, mahina niyang sabi. Pilit na pinapakalma ang sarili. Sige, titignan namin, sagot ni Melissa. Ngunit halatang wala sa loob. Doon nagsimulang mabasag ang ilusyon ni Minerva. Unti-unti, tahimik, ngunit masakit. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hawak pa rin niya ang kanyang mga produkto. Ang saya na naramdaman niya kanina ay napalitan ng pagdududa. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. May kulang ba sa akin? Sa produkto ko? Ilang araw ang lumipas. Naglakas loob siyang mag-post online. Photos, videos, at testimonials. Ito ay mula sa sarili niyang paggamit. Pinaghirapan niya ang bawat content. Umaasang kahit papaano ay mapapansin ito ng iba. Ngunit mas masakit ang mga sumunod na kanyang nakita. Isang gabi, habang nag-i-scroll siya sa social media, bigla niyang nakita ang mga post ng kanyang mga kaibigan. Nakatag sila sa isang sikat na influencer, si Suzette. Nakangiti, hawak ang mga beauty products nito, at proud na proud sa kanilang mga caption. Super worth it. Thank you, Suzette. Support local influencer. Ang ganda ng products. Parang huminto ang mundo ni Minerva. Ang mga taong nagsabing walang budget, ang mga taong tila walang interes, ay buong pusong sumusuporta sa iba. At hindi lang basta iba, kung hindi sa isang taong sikat, kilala, at may pangalan na. Doon niya tuluyang naramdaman ang sakit. Hindi ito inggit, hindi rin galit. Kung hindi ang bigat ng katotohanan, ang mga taong inaasahan niyang unang tatayo sa tabi niya, ay siya palang unang lalayo. Napaupo si Minerva sa gilid ng kanyang kama. Hawak ang cellphone. Pilit na pinipigilan ng mga luha. Ganun lang ba yon? Bulong niya sa sarili. Kapag hindi ka sikat, hindi ka susuportahan? Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Tahimik, ngunit puno ng hinanakit. Hindi niya kailangan ng maraming tao. Hindi niya kailangan ng engranding suporta. Ngunit umaasa siya, kahit sa maliit na paraan, na ang mga kaibigan niya ay maniniwala sa kanya. Ngunit sa halip, pinili nilang maniwala sa iba. Sa gabing iyon, may isang bahagi ng puso ni Minerva ang nasaktan ng gusto. Ngunit kasabay ng sakit na yon, may isang bagay ring unti-unting nabubuo. Isang tahimik na tanong. Magpapatuloy pa ba ako? Kahit ako na lang mag-isa? Hindi pa niya alam ang sagot. Ngunit ang sigurado, ang gabing iyon ang nagiging unang sugat sa kanyang paglalakbay. Isang sugat na magtuturo sa kanya kung sino ang tunay na kasama at kung sino ang pansamantala lamang. Ilang araw ring nanatiling tahimik si Minerva matapos ang lahat. Hindi siya nagparamdam sa kanyang mga kaibigan at mas pinili niyang ituon ng oras sa sarili. Sa bawat sandaling naaalala niya ang nakita niyang mga post, parang may kumukurot pa rin sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang bagay siyang malinaw na nauunawaan. Hindi siya pwedeng tumigil. Isang umaga, maaga siyang nagising. Tahimik ang buong bahay. Umupo siya sa harap ng maliit niyang mesa kung saan nakalagay ang kanyang mga produkto. Ilang segundo siyang nakatitig dito. Saka siya huminga ng malalim. Hindi pwedeng hanggang dito na lang ako, bulong niya sa sarili. Kahit walang kasiguraduhan,
Kahit walang kasamang sumusuporta sa kanya sa simula, pipiliin niyang ipagpatuloy ang laban. Sinimulan niyang ayusin ang kanyang online page. Nag-research siya kung papaanong mas mapapaganda ang kanyang content. Gumamit siya ng simpleng ilaw. Inayos ang background at paulit-ulit na nag-take ng video kahit minsan ay nauutal siya o nagkakamali. "Hi guys, this is Minerva." Sabay hinto. "Ay, ulitin ko." Paulit-ulit hanggang sa makuha niya ang tamang timpla ng kumpiyansa. Hindi naging madali ang lahat. Sa unang linggo, halos walang bumibili. Ilan lang ang nagla-like at kadalasan pa ay mga kakilala lamang na hindi naman talaga interesado. May mga pagkakataon na gusto na niyang sumuko. "Para kanino pa ba to?" Minsan niyang naitanong habang pagod na pagod. Ngunit tuwing naisip niyang sumuko, naaalala niya kung bakit niya ito sinimulan. Hindi lang ito para sa pera, kung hindi para sa pangarap niyang patunayan na kaya niya. Isang araw, may pumasok na notification. "Hi, interested ako sa product mo. Pwedeng mag-order?" Napangiti si Minerva. Hindi niya kilala ang pangalan. Wala itong kahit na anong koneksyon sa kanya. Ngunit iyon ang unang beses na may taong naniwala sa kanyang produkto. Isang estranghero. Agad niyang inayos ang order. Maingat na binalot ang produkto at sinamahan pa ng simpleng thank you note. "Thank you sa pagtitiwala." Isinulat niya. Hindi nagtagal, may sumunod pang order. At isa pa. Hindi man marami, ngunit sapat iyon para maramdaman niyang may pag-asa. Mas lalo siyang ginanahan. Mas pinagbuti niya ang kanyang ginagawa, mula sa packaging hanggang sa pakikipag-usap sa customer. Sinikap niyang maging totoo at approachable. Dumating ang araw na may nag-message ulit sa kanya. "Ang ganda ng product mo. Effective siya sa akin. Thank you ha." Napahawak si Minerva sa kanyang dibdib. Tila ba, may unti-unting bumubuo ng lakas ng loob niya. Hindi man ito galing sa mga kaibigan niya, pero totoo ito. Walang halong pakitang tao. Walang halong obligasyon. Unti-unti niyang napagtanto na ang suporta ay hindi nasusukat sa tagal ng pagkakaibigan, kung hindi sa tunay na paniniwala. Habang tumatagal, mas nagiging matatag si Minerva. Hindi na siya kasing ingay tulad ng dati. Hindi na rin siya naghahanap ng validation sa mga taong minsang iniwan siya. Tahimik siyang lumalaban. Tahimik siyang umaangat. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang napapatunayan sa sarili na kahit nag-iisa siya sa simula, hindi ibig sabihin noon ay mag-isa na siya hanggang sa dulo. Dahil minsan, ang mga taong hindi mo inaasahan ang siyang unang darating para buuin muli ang paniniwala mo sa iyong sarili. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Lumipas ang mga linggo at unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Minerva. Hindi man niya kaagad napansin, pero ang maliliit na hakbang na ginagawa niya araw-araw ay nagsimulang magbunga. Mula sa ilang orders, naging mas madalas ang notification sa kanyang phone. Mga bagong inquiries, repeat customers, at mga mensaheng puno ng pasasalamat. Isang umaga, nagising siya sa sunod-sunod na tunog ng kanyang cellphone. "Ma'am, available pa po ba yung set? Gusto ko pong umorder ulit. Effective po talaga." "Ma'am, pwede po ba ng COD?" Napangiti si Minerva habang isa-isang pinabasa ang mga mensahe. Hindi niya namalayang mas dumami na pala ang mga taong nagtitiwala sa kanya. Hindi man sila sikat, hindi man sila kilala, pero sila ang mga taong tunay na sumusuporta. Mas lalo niyang pinagbuti ang kanyang ginagawa. Nag-invest siya sa mas maayos na packaging. Nag-aral ng basic marketing strategies. At mas naging consistent sa pagpo-post. Hindi na siya basta't nagbebenta na lamang. Nagkikwento na rin siya ng kanyang journey. "Hindi ako influencer," minsan niyang sinabi sa isang video. "Pero totoo ako sa ginagawa ko." At doon siya lalong minahal ng kanyang lumalaking audience. Unti-unting nabuo ang kanyang brand. Simple, totoo,
at mapagkakatiwalaan. Hindi niya kailangang magpanggap o magpaka-perpekto. Sapat na ang pagiging siya. Samantala, patuloy ring lumalakas ang pangalan ni Suzette. Halos araw-araw ay may bagong content, bagong endorsement, at mas dumaraming followers. Ang produkto nito ay tinatangkilik, lalo na ang mga taong naaakit sa kasikatan nito. Ngunit sa likod ng kinang na iyon, may mga bulong na nagsisimulang marinig. May ilang mga customer na nagrereklamo. Hindi raw tugma ang inaasahan sa nakuha nila. May nagsasabing hindi epektibo ang produkto. At may ilan pang nagsimulang magtanong kung totoo ba ang mga reviews. Sa kabilang banda, si Minerva ay nanatiling tahimik ngunit matatag. Hindi siya sumasabay sa ingay ng social media. Hindi rin siya nakikipagkompetensya. Ang focus lamang niya ay ang kalidad ng produkto at ang tiwala ng kanyang mga customers. Isang araw, may isang kilalang content creator ang nag-feature ng kanyang produkto. Hindi dahil binayaran siya, kung hindi dahil nasubukan niya ito at nagustuhan. Napaka-legit nito, sabi sa video. Hindi siya sikat pero effective talaga. Doon nagsimulang mas mapansin si Minerva. Biglang dumami ang followers niya. Mas lumaki ang reach ng kanyang post. At higit sa lahat, mas maraming taong nagkaroon ng interes sa kanyang produkto. Hindi niya inaasahan ang ganitong pag-angat. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo siyang naging determinado. Hindi ito swerte, sabi niya sa sarili. Pinaghirapan ko ito. Sa bawat packaging na kanyang ipinapadala, sa bawat reply sa customer, sa bawat content na kanyang ginagawa, naroon ang kanyang puso. At yon ang naging dahilan kung bakit siya pinili ng mga tao. Hindi dahil siya ang pinakasikat, kung hindi dahil siya ang pinakatotoo. Habang nakatingin siya sa kanyang maliit na workspace, na ngayon ay mas puno ng orders kesa dati, napangiti si Minerva. Malayo na siya sa dati. Malayo na sa gabing umiiyak siya dahil sa sakit. At kahit hindi pa siya nasa rurok ng tagumpay, alam niyang nasa tamang direksyon siya. Dahil ang pag-angat niya ay hindi galing sa ibang tao, kung hindi mula sa sarili niyang paniniwala na kaya niyang magpatuloy, kahit walang kasiguraduhan. At sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot, dahil alam na niya kung sino ang dapat niyang paniwalaan. Habang patuloy na umaangat ang pangalan ni Minerva sa mundo ng online business, unti-unting nabubuo sa kabilang panig ang kwento ng pagbagsak. Nagsimula ito sa isang simpleng reklamo. Isang customer ni Suzette ang nag-post ng kanyang karanasan. Hindi raw tumalab ang produkto at mas lumala pa ang kondisyon ng kanyang balat. Noong una, hindi ito pinansin ng karamihan. Sa dami ng supporters ni Suzette, madaling natabunan ang negatibong komento. Ngunit hindi roon nagtapos ang lahat. Sunod-sunod na ang mga lumabas na testimonya. Pare-parehong kwento. Pare-parehong reklamo. May mga nagsasabing hindi tugma ang ingredients na nakalista sa aktwal na laman ng produkto. May ilan pang naglabas ng screenshots ng kanilang pakikipag-usap sa customer service. Mga sagot na hindi malinaw at minsan ay tila umiiwas sa responsibilidad. Hanggang sa isang araw, may isang content creator ang naglabas ng mas malalim na pagsusuri. Hindi ito simpleng issue, sabi niya sa kanyang video. May inconsistency sa branding at sa actual na product. Kailangan talaga itong sagutin. Doon na tuluyang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang dating puno ng papuri na comment section ni Suzette ay napuno ng tanong, duda at galit. Ang mga loyal followers ay nagsimulang mag-isip. Ang mga bagong customers ay umatras at sa loob lamang ng ilang linggo, ang isang negosyong tila hindi matitinag ay unti-unting kumuho. Samantala, sa tahimik na sulok ng kanyang maliit na workspace, abala si Minerva sa pag-aayos ng mga orders. Hindi siya kaagad na apektuhan ng mga nangyayari. Wala siyang oras para makisali sa issue. Ang focus niya ay ang kanyang mga customers.
Ngunit hindi niya inaasahan ang susunod na mangyayari. Dumagsa ang orders. Mula sa dating ilang peraso kada araw, naging dose-dosenang orders ang kanyang tinatanggap. Ang kanyang inbox ay halos hindi niya na maubos. Maraming bagong customers ang nagsasabing galing sila sa mga dating users ni Suzette. Naghahanap ng mas maaasahang produkto. Ma'am, nakita ko po kayo sa recommendation. Gusto ko pong subukan ng product nyo. Ma'am, galing po ako sa ibang brand, pero na-disappoint po ako. Sana po okay ito. Sa bawat mga mensaheng ito, ramdam ni Minerva ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang ito basta oportunidad, ito ay tiwala. Mas lalo niyang pinag-iihan ang kalidad ng kanyang produkto. Sinigurado niyang bawat order ay maayos, bawat customer ay nasasagot, at bawat pangako ay tinutupad. Isang gabi, habang pagod ngunit masaya, napaupo siya at napaisip. Hindi niya hiniling ang pagbagsak ng iba. Hindi niya ginustong mangyari ang kontrobersya. Ngunit sa gitna ng lahat, doon niya nakita ang bunga ng kanyang pagpupursige. Hindi pala kailangan manira ng iba para umangat. Mahina niyang sabi sa sarili. Kailangan mo lang talagang maging totoo. Unti-unting kumalat ang pangalan ni Minerva. Hindi dahil sa ingay, kung hindi dahil sa tiwala. Nakilala siya bilang isang brand na hindi nanlilinlang. Isang negosyong may puso, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na tagumpay. Hindi ito biglaan, hindi ito madaling nakuha, pero ito ay kanya. Bunga ng bawat luha, bawat pagod, at bawat araw na pinili niyang hindi sumuko. Habang ang iba ay bumabagsak dahil sa kasinungalingan, si Minerva naman ay patuloy na umangat dahil sa katotohanan. At doon niya tuluyang naunawaan na ang liwanag na matagal na niyang hinahanap ay hindi galing sa iba, kung hindi nagmumula mismo sa kanya. Hindi nagtagal, kumalat ang balita patungkol sa tagumpay ni Minerva. Mula sa simpleng online seller, naging isa siyang kilalang pangalan sa mundo ng beauty products. Marami ang humanga sa kanyang kwento. Ang dalagang nagsimula sa wala, nasaktan, ngunit hindi sumuko. At tulad ng inaasahan, may mga taong muling nagbalik. Isang gabi, habang inaayos ni Minerva ang kanyang mga orders, may pumasok na mensahe sa kanyang inbox. Hi Minerva, kamusta ka na? Napahinto siya. Hindi niya kailangang basahin ang pangalan para malaman kung sino yon. Kilala niya ang tono. Kilala niya ang paraan ng paglapit. Si Melissa. Ilang segundo siyang nakatitig sa screen bago tuluyang binuksan ang mensahe. Matagal na kitang gustong kausapin. Sorry sa lahat ha. Sana mapatawad mo kami. Kasunod nito ay may pumasok pang mensahe mula kay Ira at pagkatapos kay Maricar. Parang sabay-sabay silang nagparamdam. Tila ba may isang hangarin. Hindi na siya nagulat sa bagay na yon. Alam na niya kung bakit. Kinabukasan, nakita niya ang mga notifications, likes, comments, at pati na rin mga shares mula sa kanila. May mga posts pa silang pinupuri ang produkto niya. Tila ba walang nangyaring nakaraan. Proud of you Minerva. Ang galing mo talaga friend. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, nanatiling tahimik si Minerva. Hindi na siya ang dating Minerva na madaling maapektuhan. Hindi na rin siya ang taong basta na lamang magtitiwala. Sa loob-loob niya, may mga alaala pa ring bumabalik. Ang gabing hindi siya sinuportahan. Ang sakit na naramdaman niya. Ang pagdududa sa sarili. Ngunit kasabay nito, naroon din ang kanyang paglago. Hindi na siya galit, pero hindi na rin siya bulag. Ilang araw ang lumipas bago siya nagdesisyon na sagutin ang mga mensahe. Hi, okay lang ako. Salamat ha. Maikli, simple, walang galit, pero walang init. Hindi nagtagal, nag-aya ang tatlo na magkita. Pwede ba tayong mag-banding ulit? Namiss ka namin, Minerva. Matagal na nakatitig si Minerva sa mensaheng iyon. Namiss? Isang salitang dati ay sapat para palambutin ang kanyang puso. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang pakiramdam. Hindi niya naisip ang saya ng muling pagkikita.
kung hindi ang tanong. Nasaan sila nung kailangan ko sila? Hindi niya sinagot kaagad. Sa halip, lumabas siya ng bahay at naglakad. Tahimik ang paligid, ngunit puno ng ingay ang kanyang isip. Naalala niya ang mga taong sumuporta sa kanya. Mga hindi niya kilala, pero naniwala. Mga taong hindi nang iwan, kahit wala pa siyang may papakita. At doon niya na-realize ang isang mahalagang bagay. Hindi lahat ng bumabalik ay dapat tanggapin. Hindi lahat ng humihingi ng tawad ay dapat bigyan muli ng puwang. Pagbalik niya sa bahay, kinuha niya ang kanyang cellphone at muling binasa ang mensahe. Huminga siya ng malalim, at sa pagkakataong iyon, alam na niya ang kanyang sagot. Hindi ito desisyong gawa ng galit, kung hindi desisyong gawa ng respeto sa sarili. Dahil sa unang pagkakataon, pinili na ni Minerva ang kanyang kapayapaan kaysa sa muling pagbabalik sa sakit. At kahit mahirap, alam niyang ito ang tamang gawin. Dahil ang tunay na paglago ay hindi lang nasusukat sa tagumpay, kung hindi sa kakayaang pumili kung sino ang karapat-dapat manatili sa iyong buhay. Ilang araw matapos ang mensahe ng kanyang mga dating kaibigan, nagpa siya si Minerva na harapin ang sitwasyon. Hindi para muling buhayin ang nakaraan, kung hindi para tuluyang maisara ang isang kabanata ng kanyang buhay. Nakita sila sa isang simpleng cafe na dati nilang tambayan. Parehong lugar, parehong mga mukha, ngunit ibang-iba na ang pakiramdam. Pagdating ni Minerva, naroon na sina Melissa, Ira at Maricar. Ngumiti ang mga ito, tila ba umaasang babalik ang dati nilang samahan. Minerva? Mahina ngunit may halong saya ang bati ni Ira. Umupo si Minerva sa harap nila. Ngumiti rin siya, ngunit hindi tulad ng dati. Mas kalmado, mas kontrolado, at may mas distansya. Salamat sa pagpunta, sabi ni Maricar. Gusto lang talaga naming mag-sorry. Tahimik na nakinig si Minerva habang isa-isang nagsasalita ang tatlo. Ipinaliwanag nila ang kanilang side na hindi nila sinasadyang saktan siya, na nadala lamang sila sa kasikatan ni Josette, na hindi nila naisip ang mararamdaman niya noon. Patawad kung hindi ka namin sinuportahan noon, sabi ni Melissa. Mali kami. Matagal na nanahimik si Minerva. Tinitignan niya ang mga dating kaibigan, mga taong minsang naging bahagi ng kanyang mundo. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Hindi ko kayo kinamumuhian, mahinaon niyang sabi. Matagal na akong nakamove on. Nagkatinginan ang tatlo, tila nabuhayan ng pag-asa. Talaga? So pwede pa tayong maging okay ulit? Tanong ni Ira. Ngumiti si Minerva, isang ngiting puno ng katotohanan. Okay na ako, sagot niya. Pero hindi na katulad ng dati. Unti-unting nawala ang ngiti ng kanyang mga kaibigan sa kanilang mga mukha. Natutunan ko kasi, dagdag ni Minerva, na hindi lahat ng taong naging bahagi ng buhay ko ay dapat manatili. Tahimik ang paligid. Walang galit sa kanyang boses, ngunit ramdam ang bigat ng bawat salita. Noong nagsisimula ako, hindi ko kailangan ng maraming tao. Kailangan ko lang ng kahit konting paniniwala, lalo na galing sa inyo. Patuloy niya. Pero wala kayo. Napayuko ang tatlo. Hindi ko sinasabi to para sumbatan kayo ha. Dagdag niya. Gusto ko lang maging totoo, kasi doon ako natuto. Saglit siyang tumigil, saka ngumiti muli. Mas magaan, mas payapa. Pinapatawad ko na kayo, sabi niya. Pero pipiliin ko na rin ang sarili ko ngayon. Walang sumagot. Hindi dahil walang sasabihin, kung hindi dahil alam nilang huli na. Tumayo si Minerva, handang umalis. Salamat sa lahat ng alaala, sabi niya. Pero hanggang doon na lang yon. At sa pagkakataong iyon, walang galit, walang luha, kung hindi isang tahimik na pagtatapos. Paglabas niya sa cafe, sinalubong siya ng malamig na hangin. Huminga siya ng malalim. Tila ba may isang bigat na tuluyang nawala sa kanyang dibdib. Sa labas, naghihintay ang kanyang bagong mundo. Mga taong tunay na sumusuporta sa kanya.
mga customers na naging inspirasyon niya, at higit sa lahat, ang sarili niyang pinanday ng panahon. Binalikan niya ang kanyang maliit na negosyo, na ngayon ay lumaki na, ngunit nananatiling tapat sa pinagmulan. Hindi niya na kailangan ng validation mula sa iba. Hindi niya na kailangang habulin ng mga taong minsang iniwan siya, dahil natagpuan niya ang pinakamahalagang bagay, ang kanyang sariling halaga. At sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, dala niya ang liwanag na hindi kailanman kayang patayin ng kahit na anong pagdududa o pag-iiwan. Dahil si Minerva, sa wakas, ay natutong magningning, hindi dahil sa ibang tao, kung hindi dahil sa pinili niyang maging sapat para sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang mga buwan, at lalo pang umunlad ang buhay ni Minerva. Ang dating maliit na mesa na pinagtatrabahuan niya ay napalitan ng isang maayos na workspace. May sarili na siyang maliit na opisina, may mga taong tumutulong sa kanya, at mas organisado na ang kanyang operasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabago, may isang bagay na hindi kailanman nagbago, ang kanyang pagiging totoo. Sa bawat produktong inilalabas niya, nananatili ang kalidad. Sa bawat customer na lumalapit, naroon pa rin ang kanyang personal na pag-aalaga. Hindi siya naging perpekto, pero naging consistent siya. At yon ang dahilan kung bakit patuloy siyang pinagkakatiwalaan. Isang araw, inimbitahan si Minerva bilang speaker sa isang maliit na negosyo seminar. Kinakabahan siya habang nakatayo sa harap ng maraming tao. Mga katulad niyang nangangarap, nagsisimula pa lang, at may takot ring nararamdaman. Hindi ako nagsimula na may malaking kapital. Panimula niya. Hindi rin ako nagsimula na may maraming sumusuporta. Tahimik na nakikinig ang mga tao. Sa totoo lang, yung mga taong inaasahan kong unang maniniwala sa akin, sila pa yung unang hindi naniwala. May ilang napangiti, tila nakarelate. Pero natutunan ko na hindi roon nagtatapos ang kwento. Dagdag niya. Minsan, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng tao ay para sa'yo. At okay lang yon. Unti-unting naging mas matatag ang kanyang boses. Ang mahalaga, ikaw mismo ay naniniwala sa sarili mo. Kasi kung hindi mo yun gagawin, walang ibang gagawa para sa'yo. Pagkatapos ng kanyang talk, may ilang lumapit sa kanya. Nagpasalamat, humingi ng advice, at nagbahagi ng sarili nilang kwento. Doon niya lalong naramdaman ang tunay na epekto ng kanyang pinagdaanan. Hindi lang siya nagtagumpay para sa sarili niya. Naging inspirasyon rin siya sa iba. Sa pag-uwi niya, dumaan siya sa dating kanto kung saan sila madalas tumambay ng kanyang mga kaibigan. Tahimik na niyang tinignan ang lugar. Punong-puno ng alaala. Ngumiti siya. Hindi na masakit, hindi na mabigat, kung hindi isang paalala ng kung gaano kalayo na ang kanyang narating. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Hindi na lumilingon. Hindi na naghahanap ng babalikan. Dahil alam na niya kung saan siya papunta. Sa bawat hakbang, dala niya ang mga aral ng nakaraan, ang lakas ng kasalukuyan, at ang pag-asa para sa hinaharap. At sa mundong puno ng ingay, duda, at pagbabago, si Minerva ay nanatiling tahimik na liwanag. Isang liwanag na hindi kailanman nawawala. Dahil ito ay nagmumula sa isang pusong natutong tumayo, lumaban, at magmahal, lalo na sa sarili. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang kwento ni Minerva ay paalala na hindi lahat ng taong malapit sa atin ay tunay na mananatili sa oras ng pangangailangan. Minsan, ang mga inaasahan nating unang susuporta ay sila pang unang mawawala o hindi maniniwala. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay katapusan na ng ating pangarap. Ipinapakita ng kwento na ang tunay na tagumpay ay hindi nakabase sa dami ng kakilala o sa kasikatan, kung hindi sa tiyaga, sipag, at paniniwala sa sarili. Kahit walang sumuporta sa simula, kung may determinasyon ka at hindi ka susuko,
darating ang tamang tao na maniniwala at tutulong sa iyong pag-angat. Isa rin sa mahalagang aral ay ang pagpili ng mga taong papapasukin sa ating buhay. Hindi lahat ng bumabalik ay dapat tanggapin muli. Ang pagpapatawad ay mahalaga. Ngunit hindi ito nangangahulugang ibabalik natin ang dating relasyon, lalo na kung napatunayan na nitong hindi ito mabuti para sa atin. Higit sa lahat, itinuturo ng kwento na dapat nating pahalagahan ang ating sarili. Hindi natin kailangang humingi ng validation sa iba para maramdaman ang ating halaga. Kapag natutunan nating maniwala sa sarili at tumayo sa sariling paa, doon natin makikita ang tunay na liwanag. Isang liwanag na hindi nakadepende sa ibang tao, kung hindi nagmumula sa loob natin. Ito'y liwanag na ibinigay sa atin ng ating Diyos, na matatagpuan natin sa ating sarili kung tayo'y magtitiwala sa Kanya. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.